Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika-5 linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At 2 linggo pa mula ngayon ay ipagdiriwang na natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pakisabi nga sa katabi, aakyat na si Jesus. Pero sa ngayon, ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyong narinig, pupunta na ako sa Ama. Kaya sa mga huling sandali, mayroon ulit mga ibinibilin si Jesus. No? Kumbaga sa konteksto ng kanyang muling pagkabuhay, so konting panahon pa, siya po ay namamalagi pa at patuloy na naghahatid ng mabuting balita at ganun din sa mga paalala sa kung ano ang dapat nating gawin. Sabi sa ating Ebanghelyo, aalis siya,
pupunta siya sa tahanan ng kanyang ama at sinasabi rin niya na doon sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Pakisabi nga ulit sa katabi, may silid para sa iyo. Ano bang request nyo sa silid na gusto mong datnan doon? Gusto nyo ba kulay pink? Kulay pula? Kulay green? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo ba may halaman? Gusto nyo ba may pabango pa? Kortina? Anong klaseng kortina? Yan. Kasi malinaw naman, di ba? Parang ang ganda ng sinasabi ni Kristo. Para bang sa mga magulang, di ba? Pag umaalis kayo, ano ang bilin ninyo sa inyong mga anak? O, maglinis kayo, ha? Magluto, magugas. Para pagbalik niya, okay tayo lahat. No, lalo na siguro sa mga mga pamilya na mayroong nasa abroad, no, mga nagma-migrate, 'di ba yung pangako nila na sandali lang ako doon, pagbalik ko kukunin ko na kayo. 'Di ba yung ipipetisyon ko kayo. So maganda siguro na gano'n, no? Sinasabi din ni Kristo, aalis siya sandali lang at ipaghahanda tayo ng silid doon sa tahanan ng kanyang ama. Pag handa na ang silid para sa atin, babalik siya at kukunin tayo. Ipipetisyon niya tayo. At malakas si Jesus sa kanyang ama para tayo ay dalhin doon sa langit. Sabihin ulit sa katabi, kukunin ka na ni Lord mamaya. Kasi handa na, di ba? Handa na ang silid. Ayaw mo pa rin ba? Di ba? Ang gandang pakinggan yung salita ni Kristo, pangako niya. Doon sa tahanan ng aking ama, alam niyo, no, handa na ang lahat. Hindi ka na magbabayad ng kuryente na maraming charges. Hindi mo na iisipin yung mga kung ano man problema mo sa ngayon. Doon tapos na. Ginhawa ang naghihintay sa iyo doon. Pero dito sinasabi, habang inaayos ni Jesus ang silid para sa atin, habang nabubuhay tayo, sabi ni Kristo, huwag kang mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Anong ibig sabihin pag mabalisa? Huwag kayong mamoblema sa kung ano-ano tungkol sa mga bagay o alalahanin sa mundong ito. Huwag ka na mamoblema kung ikaw ay tumatanda kasi talagang normal yan. Ang abnormal yung 50 years old ka na pero pabata ka ng pabata. Naintindihan ba? Kasi sayang po ang araw-araw na nabubuhay tayo. Sayang yung kalusugan, sayang yung makasama mo ang mga taong gusto mo pang makasama kung lagi ka namang malungkot, lagi ka namang galit, lagi ka naman nakabulyaw. Eh baka yung mga kasama mo, ang panalangin, Lord, sana kunin mo na siya. Unahin mo na yung silid sa kanya, saka na yung akin. Unahin mo na siya. Di ba? Kasi baka masayang yung inihahanda ni Kristo para sa atin kung hindi naman natin magagamit. Kaya anong uri ng pamumuhay meron tayo? Kaya nga sabi niya, habang naghihintay, habang inaayos yon, so, ano ang daan na tinahak ni Kristo? Yung katotohanan na dapat nating sinasabuhay, yung buhay na dapat nating ibinibigay o ipinagkakaloob din sa mga kasama natin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kalma ka lang. Ha? Kalmahan mo lang ang buhay. Minsan, pag mayroon po tayong mga anak, kasi ngayon talagang yung mga salita na depression, di ba? Talagang gamit na gamit ang depression eh. O sinasabi, kumalma ka lang. Kasi yung depression, ikababaliw mo yan, ikasisira mo yan ng ulo. Gusto mo pang mabuhay pero pa-depress ka ng pa-depress. Ay para saan pa ang buhay? Kapag tinanong ba kayo, kasi di ba, ngayon ha, tandaan nyo ha,
busy si Kristo, ha? Bawat detalye ng kwarto na gusto mo, inaayos talaga yan. Pero pag tinanong kayo, ilang taon pa gusto mo? Uy, sagot, Nay, ikaw Nay, ilang taon mo pa gustong umupo sa wheelchair? Ilang taon nyo pa gusto na mabuhay? 50 years pa ba? Ilang presidente pa ang gusto nyong maranasan? Ilang taxes pa ang gusto nyong bayaran? Ilang 4Ps pa ang gusto ninyong buhayin? Talagang ngayon, linggo, nakaka-stress, no? Pero kailangan natin piliin na huwag tayong mabalisa. Gusto nating mabuhay, mabuhay tayo ayon sa daan at katotohanan at buhay na itinuturo sa atin ni Kristo. Di ba? Sabihin niyo sa mga CWL, no? Tingnan niyo nga yung mga katabi ninyo. Ganyan ang itsura, ha? Pag sinundo kayo ni Lord. Ganyan dapat, ha? Hindi tulala. Hindi yung nag-aaway-away, ha? Di ba? Sabi natin, masarap mabuhay kung wala kang masyadong inaalala. Andiyan na yan. Simula bata pa tayo, yung mga ikinababalisa natin, yan pa rin naman. Ang nagbabago, hindi nagbabago yon, pero ang nagbabago yung mindset natin. Na hindi ka na dapat nagpapapekto kasi nandyan yan eh. Ang kailangan mo, paano mabuhay na nandyan dyan yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkabalisa. Magpapatalo ka ba sa mga ikinababalisa mo o lalabanan mo ito sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos na hindi ka matatakot at hindi ka susuko dahil alam mong si Kristo ay kasama mo. At si Kristo kapag nangako, gagawin niya. Kapag nagsalita, tutuparin niya. At tutuparin niya yan. Isa-isa tayo, maaring sabay-sabay tayo. Pero ganun pa man, tandaan natin ha, hindi po ito mensahe na dapat katakutan, kundi mensahe na dapat nating panabikan. Lord, sana matapos na yung kwarto para sa akin. Lord, sana unahin mo na yung kwarto para sa akin. Kasi gusto na nating makasama ang Diyos. Pero mukhang sa mga mukha ninyo, ayaw niyo pang makasama si Lord. Pero kung sabi ko, ulitin ko ha, mabuhay ka. Maging masaya ka. Huwag kang magmukmok, huwag kang mamblema sa mga bagay na hindi naman dapat problemahin. Kasi baka yan ang ikamatay mo talaga. So enjoy. No? Kahit na tumataas ang mga bilihin, enjoy. Kahit na medyo namomblema ka sa business, enjoy mo pa rin ang buhay. Kahit namomblema ka sa asawa mo, ngitian mo na lang. At ipagdasal mo, either, Lord, sana mauna ako o mauna ang asawa mo. Okay? So muli, sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa, manalig lang kayo sa Diyos. Amen?